Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Book of Meme or Boom. Ngayon pong June 2 taong 2024. At ang ating pong nakikita rito ay ang kanyang daily chart time frame, kung saan ang kanyang market price, kasalukuyang market price ay naglalaro po dito sa ibabaw ng ating nabasag po niya na resistance line, major resistance line na 0.013278. Ayan, nitong mga nakalipas na araw ay tumagos po siya rito. Ayan, nagsisilbi po itong dating support line at tumagos po siya nitong nakalipas na araw at napunta rito sa ilalim yung market price ni Boom. Kaya in-update po natin yan at ginawa po nating resistance line. Ngayon ay pagkatapos po niyan ay nakabalik po ulit siya dito sa ibabaw nito. Kaya ngayon ay nagsisilbi na po ito ngayong isang support line. Kaya update po natin yan mamaya. Ngayon ay ang price action po na ito ni Boom ay posibleng isa po itong sinyalis na maaring makaka-recover na po siya or ito ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Ang kulang lamang po ay yan, lumabas yung ating bullish na signal dito sa ating QQE mode indicator or kakailanganan po niya ng isang beses na retest dito sa ating support line na ito na siyang aking ipapaliwanag po mamaya. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check po muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap kung saan ay ayan, kitang-kita po natin na ang kanyang performance ay naiiba sa ibang mga meme coins natin, sa performance ng ibang mga meme coins natin dito. Ayan, katulad po siya ni Dog Go to the Moon kung saan ay nagpapakita po siya ng magandang performance. Yun nga lang at syempre mas malaki yung gain dito ni Dog Go to the Moon. Kaya yan, dito kay Book of Meme ay umangat po siya ng 1.46% nitong nakalipas na 24 oras at ang kanyang 7-day performance naman ay nananatiling gain ng 5.01%. Kaya yan, green na green. Yung kanyang market cap at saka trading volume ay ayan, yung kanyang market cap ay umangat ng 2.54% pero ang kanyang trading volume ay bagsak po ng 18.78%. Ngayon ay check po natin yung kanilang official X account dito kung meron po silang latest announcement or tweet na maaring makaapekto sa kasalukuyang presyo po nito or sa mga paparating na araw. Kaya ayan, ito po yung nakapin na tweet nila rito. Ibig pong sabihin ay mahalaga po siguro ito. Kaya do not send funds here. Ayan, sabi rito, alert, do not send funds here. Ayan, added new.pngs to CCO meme clip art gallery. Many useful tools will be published in Book of Meme. Mukhang nagdi-develop po sila ng mga tools na magagamit dito para kay Book of Meme. Yan, last 12 hours, sabi rito, sometimes crypto provides so significant insight. Yan, sabi rito ay meron daw ayan, mga sometimes, sabi dito ay ang mga crypto raw ay nagbibigay po ito ng mga ayan, mga insights or magagandang pananaw. Ayan. Pero ayan, alin kaya? Hindi niya gaanong pinaliwanag dito anong insight yan. Crypto coins can't go to zero. Ayan, yan po siguro nagbibigay ng insight sa magiging galaw or mga future movement ng mga ito or future trend katulad po ng crypto coins. Crypto coins can't go to zero. Hindi raw pwedeng mag-zero ang crypto coins. Ayan. Pero ano kaya yung nandito? Larawan sa ibaba. Ayan. Ano kaya yung ibig sabihin yan? Follow Badzu. Ayan. Last 6 hours naman po ito. Followed at Badzu. And Cup, the other one, made so much sense with all the influencer battling and you don't get a chance at a DF 1:1 often.
Pipitration test in influencers salty battles, all swirl in motion of Pepitum mobile wheel of dance. Salute friends, love fam in memes. Ayan, ang lalim. Parang hindi ko maintindihan. Ayan. Ano kayang ibig sabihin ng larawan na yan? Ayan, parang ayan, classical. Yata yung nakikita ko rito. Kabayo itong si Boom. Ayan, nakasuot ng armor tapos nakasakay sa isang kabayo. Ayan, may hawak siyang sandata at ayan, sino naman kaya yung nandito? Ayan, isang tao. Ayan, may kasamang manok. Ayan, tapos sa kanilang background ay parang may mga calculation. Ayan, parang mathematical calculations. Pero parang may nababasa ako dito, your account is locked after. Ayan, hindi ko na mabasa. Dito naman, foundation up. Ayan. Ayan, nakatali naman dito si Boom. Ayan, tapos spin the wheel. Ayan. Ayan, ganun din dito. I am now proud owner of HOMM enriched with death by dark farms. Ayan, Hermetic Law 3.0 give us simple wisdom. Meme art is art. Meme is art and art is meme. Meme is life and life is meme. Meme is internet and internet is meme. Who controls the memes? Controls the universe. We capture memes. Ayan, ang gulo. Parang riddle po yata yan. Ayan, nakikita naman natin dito ang isang larawan na napakagulo. Ayan, mahirap pong maintindihan pero sa tingin ko ay may hidden cryptic message po yan. Ayan. Pero syempre kung pag i-decode natin yan or aalamin natin yung talagang kahulugan nito ay siguro matatagalan po tayo. Syempre pag-iisipan po talaga natin yan. Last 12 hours ago, another burner landed on a friend. Ayan, may pinamigay po sila na burner. Lighter po yata. Ayan, lighter ito. Much thanks to Spizori. These are sexy. Ayan, bakit kaya sila namimigay ng burner? Ayan, check natin yung kanyang lighter dito. Ayan. Mukhang maganda nga yung kanyang quality. Ayan, pinadala nila. Zippo. Made in USA. Ayan. Ayan po yung kanilang mga latest na tweet dito sa kanilang official X account. Ngayon, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si Bonk. At ayan, itong nakalipas po na May 30 ay dito po siya nagkaroon ng pagtagos dito sa dating support line natin dito na nasa 0.013 278 noong May 30. Pero nakabalik po siya dito muli sa ibabaw nito, kaya ayan, ngayon ay nagsisilbi po ulit ito na isang support line. Ayan, color coding po natin dito ay mga kulay red ay support line po yan. Mga kulay green ay resistance line naman ang mga yan. Ngayon yung aking analysis po dito ay mukhang dahil po sa nakabalik ang market price ni BOM dito sa ibabaw ng major support line natin dito, ay sa tingin ko ay mataas na po ang posibilidad na magpapatuloy ito sa kanyang pag-angat sa presyo. Malamang ay makakaranas pa po siya ng isang retest siguro rito. Magkakaroon siya ng retest dito ulit. Patatamaan po niya ulit yung support line natin dito, at kung talagang matibay ito at hindi na muli siya tatagos sa ibaba o sa ilalim nito, ay dito na po mag-uumpisa yung kanyang pag-angat sa presyo. Ayan. Aangat na po siya at aakyatin niya yung nakaset dito sa itaas na price target natin. Yan po ay nandito sa presyong 0.019440. Ito po yung nakaabang na price target natin dito sa itaas. Ayan. Yung signal natin po sa ating Hall Street indicator dito ay bullish naman po. Yan, ibig sabihin ay uptrend pa rin po tayo dito kay Boom. Kaya kung pag nakakaranas po siya ng pagbagsak ay isa lamang po yung masasabi natin na correction or retest. Kaya
makakabawi at makakabawi na rin po siya. Kaya sa bandang huli ay makakabawi po siya at makaka-recover at kanyang ipagpapatuloy ang kanyang pag-angat sa presyo. Yan, ganun din po yung ating QQE mode indicator dito kung saan ay lumiliit po kasi yung mga sukat ng mga ito. Kaya ibig pong sabihin na rin nito ay nakakaranas po ng correction itong si correction or retracement itong si BOM. Yan, zoom out naman po natin at nananatili pa rin po yung aking pinaka price target dito kay BOM. Ayan, yung aking long term price target dito kay BOM. Kung saan ay dulot po ng kanyang breakout dito sa ating descending triangle pattern dito na naganap noong May 3. Ay ako po ay naniniwala na aakyatin pa rin po niya, ipagpapatuloy pa rin po niya na akyatin yung pinaka price target natin dito na 0.024834. Yan. Yung mga kulay yellow po rito na mga arrow signs, ayan, dito ay yan po yung aking mga take profit or sell pending orders. Yung mga kulay blue na arrow signs naman dito sa ibaba ay ang aking mga buy pending orders. Maaari po ninyo itong gayahin kung gusto po ninyong kopyahin yung aking or sundan yung aking simpleng paraan sa pag-trade dito kay BOM. Yung trading platform ayan, na ginagamit ko po rito ay ang TradingView. Libre po itong gamitin. At meron lamang po akong dalawang indicators dito na ginagamit kung saan ay libre na rin. Yung nandito po sa chart ay yan po ang Hall Street Indicator at yung nandito naman po sa ibaba ay yan naman po ang QQE Mode Indicator. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.